Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4021-4030. Kabanata 4021. Para sa kanya, mas mataas ang pagkakataon ng may buhay sa loob na maging isang doom. Ito ay ang Greater Realms, pagkatapos ng lahat. Ang pangunahing kampo ng lahi ng tao ay matatagpuan sa Primordial Realm. Dahil ang mga makapangyarihang individual ng Primordial Realm ay nalipol na, walang paraan ang sino man sa kanila ay nakaligtas. Bukod pa rito, nagtulungan ang 10 Great Races para aisil ang Primordial Realm at nagsagawa ng makapangyarihang Forbidden Art para putulin ang cultivation path ng mga tao. Kaya, walang paraan na ang mga tao ay nakaligtas. Gayunpaman, may posibilidad din na ang tao sa loob ng Hola ay isang tao na nakakulong dito bago pa man ang edad ng Primordial Realm. Anuman, ang gayong posibilidad ay hindi gaanong mahalaga. Limang nawala sa pagmumuni-muni si James. Sa sandaling iyon, wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Iyon ay dahil hindi niya makumpirma ang lahi ng buhay na nilalang sa loob ng Porma Sion. Ang tanging alam niya ay hindi naging all-out ang buhay na nilalang dahil nilinang niya ang Chaos Power at ang Omniscience Path. Kaya, umupo lang siya sa lupa at tumingin sa Porma Sion sa harap niya, nakangiting nagtanong, kung ganoon, sinubukan mo bang patayin ako dahil nilinang ko ang Chaos Power o ang Omniscience Path? Naiintindihan mo ba ang sitwasyon mo ngayon, anak? Malamig na tanong ng boses. James said nonchalantly, anong sitwasyon? Worst comes to worst, I will simply fight you. Kahit na malakas ka, nakulong ka sa loob ng formation. Kahit gawin mo lahat ng meron ka, baka hindi mo ako mapatay. Alam mo ba kung anong formation ito? Sabi ng may buhay sa loob ng formation, hindi ko alam kung paano ka nakapasok, pero sigurado ako na hindi ka pinapasok dito ng mga tao sa labas. Anyway, dahil nakulong ka dito, hindi ka na makakaalis ng tuluyan. Ganun ba? Kahit na composed ang ekspresyon ni James, natigilan siya sa kaibuturan. Oo naman, sinabi ng buhay na nilalang, upang umalis sa lugar na ito, kailangan nating magtulungan. Magtutulungan. Sumilay ang pilyong ngisi sa mukha ni James habang sinasabing, hindi ko nga alam kung anong klaseng nilalang ka. Paano ako makikipagsanib puwersa sa iyo? Ano ang dapat kong gawin kung gulo mo ako pagkatapos kitang palabesin? Hindi ko alintana ang pagsanib puwersa. Ngunit una, kailangan mong sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa iyong sarili. Wala akong pakialam na sabihin sa iyo. Ang buhay na nilalang sa loob ay walang interes na itago ang anumang katotohanan. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi lihim. Alam ng Cloud Race ang tungkol sa kanya. Kung si James ay nanggaling sa labas ng mundo, tiyak na malalaman niya ang tungkol sa kanya. Tao ako, sabi ng may buhay. Imposible. Agad na tumayo si James at tinanggihan siya, the human race has been annihilated long ago. Noon, nagtulungan ang 10 Great Races para lipulin ang human race, sirain ang Primordial Realm, ang pangunahing kampo ng human race, at pinutol pa ang cultivation path ng sangkatauhan. Isa kang Akmin, kaya bakit nila ililibre ang isang Akmin ng human race? Hahaha, isang malakas na tawa ang nanggaling sa loob ng. Gusto nila akong patayin, pero hindi nila magawa. Bakit hindi nila kaya? Tanong ni James. Iyon ay dahil ang aking Omniscience Path ay nakarating sa tuktok ng 9th stage. Hindi masisira ang pisikal kong katawan kaya dito na lang nila ako ikukulong. Nag-set up sila ng hindi kapani-paniwalang Porma Sion at sinubukang gamitin ang kapangyarihan ng Porma Sion para mawala ang aking pisikal na katawan at kaluluwa. Gayunpaman, maraming oras na ang lumipas, at buhay pa ako. Nang marinig ito, natuwa si James. Ang tuktok ng Omniscience Path HS 9th stage. Totoo ba ito? Tao ba talaga siya? Mga tanong na bumangon sa kanyang puso. Nagdududa siya sa mga salita ng buhay na nilalang. Umupo ulit siya. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nagtanong siya, sa aking pagkaunawa,
mayroon lamang 50 akmin sa Primordial Realm. Lahat sila ay namatay sa larangan ng digmaan, kaya paano ka naging tao? Ang nabubuhay na nilalang sa loob ng pormasayon ay nagsabi, ako ay nakulong dito bago pa man sinalakay ng 10 dakilang lahi ang human race. Hahaha, tawa ni James. Mga hindi pagkakapare-pareho sa kabuuan ng iyong kwento. Dahil matagal ka nang nakulong dito at walang alam tungkol sa labas ng mundo, paano mo nalaman na ang landas ng paglilinang ng human lahi ng Omniscience Path ay naputol? Tanong ni James sa kanya. Nang marinig ito, tumahimik ang buhay na nilalang. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, iyan ay dahil napag-aralan ko ang isang hindi magagapi na supernatural na kapangyarihan. Noong natrap ako dito, dumating dito ang ilang makapangyarihang figure ng 10 Great Races at sinubukang alamin ang aking supernatural powers. Ganyan ko alam ang mga gawain ng human race. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4022. Hindi mapabayaan ni James ang kanyang pagbabantay. Bago niya makumpirma ang pagkakakilanlan ng kabilang panig, hindi siya maaaring kumilos ng walang ingat. Muli siyang nagtanong, dahil sinabi mo na naabot mo na ang tugatog ng Omniscience Path, ang iyong pisikal na katawan ay hindi masisira, ang iyong pisikal na lakas ay walang kapantay, at ikaw ay nakabisado ang walang kapantay na supernatural na kapangyarihan, dapat kang maging lubhang nakakatakot. Kaya bakit ka nakulong dito? Isang buntong hininga ang nanggaling sa loob ng formation. Noong matagal na akong ipinanganak, ang human race ay hindi malakas sa pangkalahatan. Ang hitsura ko ang naging dahilan ng pag-usbong ng human race. Lumabas ako sa Primordial Realm at nakarating sa Greater Realms. Sa aking cultivation base, na siyang pinakatuktok ng Omniscience Path H's 9th stage, ang aking katanyagan ay kumalat sa malayo at malawak sa buong Greater Realms, at ako ay naging isa sa 10 pinakamalakas na individual dito. Walang sino man sa kanila ang makakatalo sa akin sa 1-to-1 na labanan. Gayunpaman, dahil hindi rin sila pass hovers, hindi ko rin sila ganap na malipol. Noon, nahulog ako sa bitag nila. Dahil alam nilang hindi nila ako kayang lipulin, ikinulong nila ako gamit ang isang super formation. Hindi mabilang na taon na ang lumipas, at nakatulog na ako. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na ako nagising. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni James ang nangyari sa nakaraan. Muli siyang nagtanong, ano ang supernatural na kapangyarihan na sinasabi mo? Bakit kahit ang mga buhay na nilalang ng 10 dakilang lahi ay gustong magkaroon ng mga ito? Isang boses ang nagmula sa formation, The Blight Omniscience. Nang marinig ito, natigilan si James bago nagtanong, ano iyon? Ano ang kinalaman nito sa Omniscience Path? Sinabi ng buhay na nilalang, ito ay isang hindi magagapi na lihim na sining ng lahi ng tao. Ang potensyal ng human race ay ang pinaka-nakakatakot sa mga lahi sa Greater Realms. Ang Omniscience Path ay isang cultivation path na nagpapataas ng lakas ng pisikal na katawan ng isang tao, blood energy, at marami pa. Gayunpaman, ito ay hilaw na kapangyarihan lamang ang pinag-uusapan natin. Ang Blight Omniscience ay isang supernatural power na nakakabit sa Omniscience Path. Sa pamamagitan ng paglinang ng Omniscience Path at ang Blight Omniscience, magkakaroon ka ng nakakatakot na kapangyarihan. Kung ganoon, nagawa mo bang matutunan ito? Nga pala, saan at kanino nagmula ang Blight Omniscience? Tanong ni James. Sa buong panahong nakakulong, ang Blight Omniscience lang ang naiintindihan ko. Marahil dahil nabuklad ako, ang aking pag-unawa ay teorya lamang at hindi pagsasanay. So, siguro around 30-40% ang comprehension ko. Nang marinig ito, natukso si James. Nilinang niya ang Omniscience Path. Kahit na ang Omniscience Path ay nagpapataas ng lakas ng katawan ng isang tao, walang supernatural power na nauugnay dito. Sa sandaling iyon, medyo naniwala siya sa mga salita ng buhay na nilalang. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni James. Kung ang buhay na nilalang ay tao o hindi ay hindi na mahalaga sa kanya. Higit sa lahat, ang lakas ng buhay na nilalang ay kakilakilabot, at ang mga nagpakulong sa kanya ay tiyak na magiging mga top-notch fighters din. Kapag umalis siya sa lugar na ito, tiyak na maghihiganti siya. Sa panahong iyon, ang Greater Realms ay magugulo. Ito ay pantulong sa kanyang mga plano. Isang boses ang dumating,
Ituturo ko sa iyo ang paraan ng pagbubukas ng porma sayon sa labas. Pagkatapos mong umalis, magtungo sa 10 mahusay na karera at maghanap ng 10 susi na bawat isa ay binabantayan ng 10 karera. Sa pamamagitan lamang ng pagtitipon ng lahat ng mga susi masisira ang mahiwagang porma sayon na ito. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni James at sinabing may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, "You overestimate me." Sa panahon ng Primordial Realm, 50 acmins of the human race ang nalipol ng 10 great races. Paano ko kukunin ang mga susi nila? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4023. Ang pag-agaw sa pamamagitan ng puwersa ay syempre hindi gagana, maaari mong kunin ito sa pamamagitan ng daye. Gayunpaman, iminungkahi ng buhay na nilalang sa porma sayon kay James. Paano kung bigyan mo ako ng Blight Omniscience? Sa pamamagitan lamang ng pagpapalakas ng aking mga kakayahan matutulungan kita ng mas mahusay, makuha ang susi upang mabuksan ang porma sayon, at mapalaya ka. Nagsimulang makipagtawaran si James. Imposible, ang buhay na nilalang sa porma sayon ay agad na tinanggihan ang deal, sinabing, nasa iyo ang kapangyarihan ng Doom Race. Baka isa ka sa kanila. Hindi kita mapagkakatiwalaan. Kung dadalhin mo ang mga susi at palayain mo ako, ipinapangako ko sa iyo na ibibigay ko sa iyo ang Blight Omniscience anuman ang iyong lahi. Ang iyong potensyal ay walang hanggan, kaya tiyak na gagawin mo pa ito sa Omniscience Path. Idagdag ang Blight Omniscience dyan at walang tanong na magkakaroon ka ng upuan sa 10 mahusay na lahi ng Greater Realms. Ang makapangyarihang figure sa porma sayon ay may mga alalahanin. Nag-aalala siya na si James ay isang taong ipinadala ng ibang mga lahi, na sinadyang i-scam sa kanya ng Blight Omniscience. Ang mga nabubuhay na nilalang ng ibang lahi ay maaari ding lumakad sa landas ng paglilinang ng mga tao. Dagdag pa, ang anyo ng tao ang pinaka-perpekto sa kanilang lahat, ang pinakamalinis. Ang ibang mga lahi ay maaari ding maging tao. Bagamat sa pangkalahatan, hindi maaaring linangin ng ibang mga lahi ang pinakamataas na yugto ng Omniscience Path, may mga exception. Ang ilang nangungunang mga henyo ay maaari ding tumapak ng napakalayo sa Omniscience Path. Batay sa kanyang pag-unawa, ang ilang lahi sa 10 dakilang lahi ng Greater Realms ay umabot sa ikawalong yugto ng Omniscience Path. At iyon ay nang walang tulong ng Blight Omniscience. Sa pamamagitan ng simpleng pag-uusap, naniwala si James na ang taong ito ay tiyak na tao at umiiral ang Blight Omniscience. Ito ang hindi magagapi na sining ng mga tao at ang dahilan ng kanilang pag-iral sa 10 dakilang lahi ng Greater Realms. Nagpa siya si James na magtanong muli pagkatapos umalis sa formation. Kung talagang tao ito, dapat siyang tumungo sa 10 great races at humanap ng paraan para kunin ang susi. Hanggat ang makapangyarihang figurang ito ay inilabas, isang makapangyarihang figure sa sangkatauhan ang magmamay-ari ng upuan. Okay, ibibigay ko sa iyo ang aking salita. Nangako si James sa makapangyarihang figure at sinabing, ngunit nakulong ako ngayon sa porma sayon at hindi na makaalis. Siyempre alam kong hindi ka makakaalis. Ito ay isang multi-layered formation. Nakulong ako sa nucleus ng formation. Sa labas ng nucleus, may iba pang pinatibay na porma sayon. Sa iyong mga kakayahan, hindi magiging mahirap na tahimik na buksan ang labasan sa tulong mula sa akin. Nang marinig ito, nagtanong si James, kung ganoon, bakit hindi mo nalang ibigay sa akin ang lahat ng paraan para mabuksan ang formation? Pagkatapos ay maaari kang umalis ng walang susi. Haha, napangiti ang buhay na nilalang. Youngster, masyado kang walang muwang. Hindi mo ba nakikita kung sino ang nagtakda ng pormasyong ito? Huwag pansinin ang iyong sarili, kahit na ang isang tao mula sa 10 great races ng Greater Realms ay hindi makakapagbukas ng core formation. Maaari lamang buksan ng isa ang pagbuo ng panlabas na kaharian upang maabot ang core formation. Ah, so ganun pala talaga. O sige, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ang pangalan ko ay Soren Playman. Nirehistro ni James ang pangalan sa isip niya. Pagkaalis, magtatanong siya sa 10 mahusay na karera ng The Greater Realms bago hanapin si Thea. Si Thea ay si Yukia, isang makapangyarihang figure ng Primordial Realm era. Kung si Soren ay isang taong makapangyarihan, tiyak na makikilala niya si Thea. Pagkatapos sabihin sa akin kung paano masira ang panlabas na porma sayon,
para makaalis ako sa lalong madaling panahon at makuha ang mga susi, sabi ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4024. Ang ubod ng Pormasayon ay nasa gitna ng kapatagan. Ang Pormasayon dito ay nawalan ng magawa kay Soren. Habang ang panlabas na Pormasayon ay kumilos lamang bilang pandagdag, ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ni James. Nagsimulang magbigay ng pointer si Soren kay James. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon bago ang core formation, gustong maunawaan at madama ito. Sa ilalim ng patnubay ni Soren, mabilis niyang naunawaan ang mga mekanismo ng panlabas na Pormasayon. Seryoso siyang nagal-inang ng mahabang panahon sa loob ng pagbuo ng oras. Ngunit sa panlabas na kaharian, 500 taon lamang ang lumipas. Pagkaraan ng 500 taon, tumayo si James at sinabing, naiintindihan ko na ito. Ngayon, maaari kong buksan ang panlabas na Pormasayon ng tahimik at umalis. Ngunit bago ko gawin ito, gusto ko pa rin ang Blithe Omniscience. Gutom si James sa Blithe Omniscience. Ito ay isang supernatural na sining na umakma sa Omniscience Path. Kapag nakabisado na, tataas ng husto ang kanyang combat power. No way, tinanggihan ni Soren ang kahilingan. Kung ang Omniscience Path lang ang mayroon si James, maniniwala si Soren na si James ay tao, ngunit mayroon siyang kakaibang kapangyarihan ng doom sa loob niya, Chaos Power. Hindi niya basta-basta ibibigay ang Blithe Omniscience sa sinuman. Iniwan nitong walang magawa si James. Kumuha ka na kung ganoon. Babalik ako kapag nakuha ko na ang 10 susi. Ipinatong ni James ang kanyang kamao sa kanyang palad, hudyat ng kanyang pag-alis kay Soren. Pagkatapos, lumipad siya at nawala sa kapatagan na may isang kurap. Tumahimik ang kapatagan kasunod ng pag-alis ni James. Ang Pormasayon na binubuo ng mga inscription ay tahimik ding naglaho sa kawalan na parang hindi kailanman umiral. Tahimik na binuksan ni James ang Pormasayon, lumitaw sa labas nito. Ito ang base camp ng Cloud Race. Ang Cloud Race ay isa sa 10 Great Races ng Greater Realms hanggang sa kanilang pagbagsak sa digmaan sa Primordial Realm. Tanging isang malakas na nasugatan na makapangyarihang figure ang natitira. Simula noon ay nagtatago na siya at hindi na nagpakita ng matagal. Naging sanhi ito ng pag-drop out ng Cloud Race sa 10 Great Races. Naglakad si James papunta sa restricted area ng Cloud Race. Alam niya na ito ang rehiyon ng Cloud Race mula kay Soren, na nagsabi rin sa kanya tungkol sa iba pang mga bagay tungkol sa panlabas na kaharian. Mayroon lamang isang admin sa Cloud Race, ngunit ang figurang ito ay nagtatago at hindi nagpakita ng mahabang panahon. Anuman, mayroon pa ring bilang ng mga numero sa Cloud Race na halos kasing lakas ng mga admin. Malalim ang iniisip ni James habang naglalakad sa restricted area. Dapat ba niyang subukang makuha ang susi na pag-aari ng Cloud Race sa pamamagitan ng pamumuhay kasama nila? Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang naramdaman ang aura ng Cloud Race. Nawala siya sa kawalan. Isang patrol team ang lumitaw sa lalong madaling panahon. Ang koponan ay binubuo ng humigit kumulang 12 ng mga disipulo ng Cloud Race na mukhang bata pa. Gayunpaman, lahat sila ay napakalakas at 7 o 8 power macrocosm ancestral gods. Nagtago si James hanggang sa makaalis ang team. Nang makita ang kanilang pag-alis, itinago niya ang kanyang aura at hinayaan ang kanyang katawan na mapunta sa invisible mode. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4025. Sa kanyang cultivation base, magiging mahirap na gawain para sa Cloud Race na maramdaman siya kung hindi siya magpapakita. Sa ngayon, dapat niyang alamin kung nasaan ang mga susi na binabantayan ng Cloud Race at nakawin ang mga ito nang walang nakakaalam. Pumasok siya sa mga espiritual na bundok kung saan naroon ang Cloud Race. Ang gitna ng mga bundok ay ginawa ng 10,000 espiritual na bundok. Ang bawat isa sa kanila ay napakalawak, dahil ang bawat bundok ay pinaghihiwalay ng ilang light years. Ang buong base camp ng Cloud Race ay kasing laki ng 3,000 light years. Pinakawalan ni James ang kanyang divine sense. Gayunpaman, mayroong ilang mga formation na naset up sa loob ng cloud. Ang ilan sa mga ito ay napakasalimuot at lampas sa kanyang senses. Gamit ang kanyang kapangyarihan, maaari niyang pilitin na tumawid sa ilang mga hadlang sa formation. Gayunpaman,
Ito ay nanganganib na ilantad siya sa cloud race bago niya mahanap ang susi. Nakarating siya ng hindi nalalaman sa espiritual na bundok na malapit sa gitnang lugar. Nag-iingat pa rin si James sa paghakbang sa gitna dahil doon nagtipon ang mga makapangyarihang figure ng cloud race, na nangangahulugan na ang kanyang panganib sa pagkakalantad ay ang pinakamataas doon. Sa paanan ng bundok na ito, may isang stone slab na may ilang mga sinaunang karakter na nakaukit dito. May nakasulat na, Mount Ethereal. Dahan-daang pumasok si James sa bundok. Sa kanyang paglalakbay, halos walang nagpapatrolya sa lugar. Mabilis siyang nakarating sa tuktok ng bundok, kung saan sa wakas ay nakita niya ang ilang mga alagad. Tila ang seguridad dito ay hindi kasing higpit ng sa ibang lugar. Hindi maramdaman ng mga disipulo si James dahil itinago niya ang kanyang aura at pumasok sa invisible mode. Ang mga alagad ay nagbubulungan sa kanilang sarili. Tsaka kung kailan matatapos ang digmaang ito. Kung buhay pa lang ang mga Grand Patriarch, hindi maglalakas loob ang Bog Race. Ang mga Grand Patriarch ay namatay lahat sa labanan. Isa lamang sa kanila ang nakabalik na buhay, kahit na nagdamo ng matinding pinsala. After so long, I wonder how his wound is now. Sobrang sakit nito sa leeg. Sana ay umalis na siya sa kanyang closed-door meditation sa lalong madaling panahon. Lahat sila ay mukhang nag-aalala. Mula sa pag-uusap na ito, mahihinuha ni James na mayroong patuloy na labanan sa pagitan ng Cloud Race at ng Bog Race. Hindi nakakagulat na ang seguridad ay napakahigpit. Shush! Isang sinag ng puting liwanag ang tumagos mula sa langit patungo sa lupa. Ang liwanag ay nagkatawang tao sa isang batang babae na nakasuot ng puting damit, maliban na lamang na ang damit ay kinulayan na ngayon ng pula. Ang batang babae ay natatakpan ng madugong mga sugat. Magulo ang buhok niya, at mukha siyang pagod na pagod. Dahil hindi mahahalata ang kanyang hitsura, hindi matukoy ni James kung siya ay isang kagandahan. Peak Master. Pumunta ang mga alagad sa direksyon niya para tulungan siyang tumayo. Pagkatapos, dinala nila siya sa main hall. Sinundan ito ng paglitaw ng ilang makapangyarihang figure. Ang makapangyarihang mga figurang ito ay mga elder. Nang makita nila ang sugatang babae sa bulwagan, lahat sila ay may pag-aalala sa kanilang mukha. Sect Leader, masyadong mabangis ang pag-atake ng Bog Race. Pagkatapos ng mahabang labanan, ang Cloud Race ay bumabagsak na parang mga langaw. Natatakot ako na hindi magtatagal bago umatake ang Bog Race sa pasukan ng bundok. Bagamat nasugatan, nasa larangan pa rin ng digmaan ang puso ng babae. Yenta, focus ka sa paggaling mo. Huwag kang mag-alala tungkol sa labanan, ipaubaya sa amin ang lahat, sabi ng isang elder bago iniabot ang isang healing elixir. Pagkatapos ay inutusan niya si Yenta na kunin para makabawi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4026. Dinala sa ibang lugar si Yenta Yiska para makabawi. Ang sect leader ng Cloud Race at ang mga elder nito ay umalis na rin, ibinalik ang bulwagan sa dati nitong tahimik na estado. Kinuha ni James ang lahat ng ito sa dilim. Mula sa pangyayaring ito, naunawaan niya na ang Cloud Race ay nahaharap sa ilang mga problema, na nagdulot ng ilan sa kanila na nasugatan. Iilan lamang sa kanila tulad ng sect leader at ang pangunahing elder ang hindi kasali sa labanan. Kung sila ay lumahok, iyon ay nangangahulugan lamang na ang kaligtasan ng Cloud Race ay nakataya. Matagal na nag-isip si James kung paano hahanapin ang kinaroroonan ng mga susi. Dapat ay medyo mataas ang posisyon ni Yente sa loob ng Mount Ethereal. Ngayon na siya ay nasugatan, ito ang pinakamahusay na pagkakataon para sa kanya upang makakuha ng ilang mahahalagang impormasyon mula sa kanya. Sa isiping ito, tahimik na umalis si James. Ang puwang ni Yente para sa pagbawi ay isang nakatagong silid sa loob ng Mount Ethereal, isang bahay na gawa sa mga bato. May ilang mystical inscriptions at character na nakaukit sa mga dingding ng bahay na bato. Naka-lotus position si Yente sa damuhan. Nakapagpalit na siya ng puting damit at naglinis ng sarili. Hindi na makita ang dugo sa kanyang balat. Ang kanyang figure ay kaakit-akit, at ang kanyang hitsura ay mapang-akit. Kaya lang medyo namutla siya, at pinakanak ang tumutulo ang dugo sa mga sulok ng labi niya. Malinaw na ito ay dahil siya ay nagtamo ng ilang napakaseryosong panloob na pinsala na lampas sa kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling.
Isang mystical power ang lumabas sa kanyang katawan at kumalat sa kanyang buong katawan. Isang puting liwanag ang lumitaw mula sa kanya, dahilan para magmukha siyang banal mula sa malayo. Lumitaw si James sa nakatagong silid ng walang ingay. Itinago niya ang sarili sa malayong lugar, tinoon ang tingin kay Yenta. Pinagmasdan niya ang aura ni Yenta at nalaman na ang kapangyarihan ni Yenta ay lumampas sa 9-power macrocosm ancestral god rank, ngunit hindi pa niya naaabot ang Acme rank. Sa tansya niya, mahina lang ng bahagya ang kapangyarihan ni Yenta kaysa sa kanya. Pagkatapos ay nag-set up siya ng formation para hadlangan ang lahat ng iba pang aura mula sa pagpasok bago biglang lumitaw sa harap ni Yenta. Sino nandyan? Agad namang tumayo si Yenta na gustong umatake. Pero bago pa niya magawa iyon, nakagawa na si James ng isang malakas na sampal. Si Yenta ay nasugatan sa simula. Ang kanyang kasalukuyang kapasidad ay mas mababa sa 1/10 bahagi ng kanyang pinakamataas na anyo, na ginagawa siyang isang hindi karapat-dapat na kalaban ni James. Napaatras siya ng isang tama, at ang kanyang likod ay bumagsak ng husto sa pader sa likuran niya. Napaka-espesyal ng pader na ito, na nababalutan ng isang formation na nagpapanatili ng istruktura nito anuman ang momentum na natanggap nito. Matapos niyang matamaan ang pader, bumagsak siya sa lupa. Bago pa siya makatayo, si James ay walang kabuluhang humarap sa kanya at nilagyan siya ng selyo. Si Yenta, na ngayon ay selyadong, ay hindi na makatawag ng anumang kapangyarihan. Ang kanyang mga sugat ay lumala sa isang iglap, at ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng isang multo. Dugo ang lumabas mula sa kanyang mga sugat, na naging sanhi ng kanyang pagiging isang duguan na figurine. Nakahiga siya sa lupa, nakatingin kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4027. Sa sandaling inilunsad ni James ang kanyang paglipat, naramdaman na ni Yenta ang chaos power ng Dooms. Gayunpaman, pinili niyang manahimik. Seryoso ang ekspresyon niya habang tinanong niya si James, "Sino ka ba talaga?" "Ito ang base camp ng Cloud Race." "Paano ka nakapasok?" Napatingin si James sa kanya at ngumiti. Pagkatapos, isang malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang palad habang itinaas niya ang kanyang kamay. Ito ang naging dahilan upang si Yenta, na nakahiga sa sahig, ay lumutang paitaas sa himpapawid at pagkatapos ay agad na bumuo ng isang lotus position sa lupa. Ramdam ni James ang mga sugat sa loob niya. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, isang malakas na puwersa ng buhay ang pumasok sa kanyang katawan, pansamantalang huminto sa pagwawaldes ng kanyang buhay. Dahil ang mga pinsala ni Yenta ay mabilis na lumalala nang walang kakayahang sugpuin ang kanyang mga pinsala, kailangan ni James na gumawa ng isang bagay. Ang kanyang layunin ay hindi upang patayin siya ngunit upang makakuha ng ilang mahahalagang impormasyon. Nakakamatay ang titig ni Yenta kay James. Pagkatapos ay umupo si James sa harap niya at nakangiting tinanong siya, "Sa puntong ito, marahil ay nagtataka ka, sino ako? Bakit, sa base camp ng Cloud Race? Bakit ako naririto bago ka? Bakit naman?" Malamig na tanong ni Yenta. Inayos ni James ang kanyang ngiti at sinabing, "Pansamantala kong itinigil ang paglala ng iyong mga pinsala, ngunit may limitasyon sa oras kung ano ang magagawa ko. Kaya sa loob ng panahong ito, dapat mong sagutin ang anumang itatanong ko. Kung lalampas sa takdang oras, lalala ang iyong mga pinsala. Sa oras na iyon, kahit nabuksan ko ang selyo, mahirap para sa akin na sabihin kung maaari kang manatiling buhay. Magtanong ka," sabi ni Yenta. Ang sagot nito ay naging sanhi ng bahagyang pagkagulat ni James. Naisip niya na mas mahirap kaysa doon na mag-open up kay Yenta. Matapos makabawi mula sa kanyang sorpresa, nagtanong siya, "Ano ang nangyayari sa pagitan ng Cloud Race at ng Bog Race?" "Walang gaano," napailing si Yenta. "Kung gayon, bakit naglunsad ng opens iba ang Bog Race laban sa Cloud Race?" Iyon ay dahil ang Cloud Race ay dating 10 Great Races ng Greater Realms. Kahit na hindi na ito ang kaso ngayon, ang Cloud Race ay isa pa rin sa mga nangungunang karera. Nangangahulugan ito na magiging stepping stone tayo para sa ibang lahi. Hanggat kaya nila tayong talunin, sila rin ay magiging isang makapangyarihang lahi. Inatake kami ng Bog Race dahil isang makapangyarihang figure ang ipinanganak sa kanila. Sabik silang makakuha ng lugar sa loob ng Greater Realms. Sa harapang ito, tila walang gaanong itinatago si Yenta. Pero habang nagsasalita siya,
Pinagmamasdan din niya si James. Noong sinalakay ang Cloud Race at nagpadala ng kanilang mga messenger para humingi ng tulong mula sa ibang mga lahi, walang tumugon o nagpaabot ng tulong. Ngayon na ang isang tao mula sa lahi ng Dooms ay narito, wala silang magagawang mabuti. Naiintindihan naman ni James ang sinabi ni Yenta. Bagamat bumagsak ang Cloud Race, isa sila dati sa 10 Great Races. Ang pagharap sa kanila ay isang shortcut sa pagkuha ng pagkilala at kaluwalhatian. Sino ang mga makapangyarihang tao sa Cloud Race? Muling tanong ni James. Pagsulyap kay James, sinabi niya, may isang elder na isang admin. Ngunit nagtamo siya ng pinsala mula sa pakikipaglaban sa mga tao. Pagkabalik niya, nagtago siya para magpagaling, ngunit walang nakakaalam kung saan. Bukod sa kanya, nandyan ang dakilang elder wannabe Yiska. Siya ay nasa quasi-acme rank. Nalampasan na niya ang threshold ng 9-power macrocosm ancestral god rank, ngunit hindi pa rin umaakyat sa acme rank. Walang itinago si Yente sa tanong ni James. Pagkatapos ng Great Elder, mayroon tayong sect leader, na nasa quasi-acme rank din. Mayroon pa ring ilang pagkakaiba sa pagitan ng kapasidad ng sect leader at ng Great Elder. Mayroong humigit kumulang 20 quasi-acme rankers sa ating lahi. Natigilan si James sa narinig. Nang makita ang baluktot na ekspresyon ni James, napabuntong hininga si Yenta habang sinabing, 20 or so figures who are quasi-acme rank doesn't mean anything if they have yet to step into the acme rank. Naglakas loob ang Bug Race na salakayin tayo dahil mayroon na silang makapangyarihang figure na isang acmin. Habang nagsasalita siya ay tinitigan niya si James. Bilang bahagi ng Doom Race, alam ng iyong mga tao ang tungkol sa kakayahan ng ating lahi. Kailangan bang magpadala ng alagad dito para lang tingnan tayo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4028. Mula sa pananaw ni Yenta, ang hitsura ni James ay upang magtanong sa mga kakayahan ng Cloud Race. Pero sa totoo lang, nandito siya para ipakita ang Chaos Power. Alam niya na ang isang makapangyarihang figure ng Cloud Race ay makikilala ang Chaos Power, kaya narito siya upang pumasa bilang isang Doom. Nandito ka para sa susi. Napatingin si Yente kay James. Sumagot si James, ang Cloud Race ay hindi na isa sa 10 Great Races, kaya hindi ka nalehitimong bantayan ang susi. Kung ang susi ay mahulog sa kamay ng ibang lahi, at palayain nila ang nakakatakot na tao sa loob ng Formasayon, ito ay magiging banta sa ating lahat. Pumunta ako dito na may mga utos para sukatin ang mga kakayahan ng Cloud Race. Kung kayang labanan ng Cloud Race ang pag-atake ng Bug Race, hahayaan kong manatili ang susi sa iyong kustodiya. Kung hindi, bago ganap na maaga ang base camp ng Cloud Race, dapat mong ibigay ang susi sa amin. Dinadaya ni James ang kanyang paraan. Wala siyang alam tungkol sa 10 Great Races. Hindi rin niya alam kung bakit na-trap si Soren sa restricted area ng Cloud Race, ngunit ang panlilinlang ang tanging panlilinlang sa kanyang manggas. Halatang hindi natuwa si Yente dito. Ang 10 mahusay na lahi ay kaalyado sa isang punto. Ngayong nahuli na tayo, hindi na tayo lihay-timo ng ibang lahi. Sa napakatagal na panahon, nahaharap kami sa isang bundok ng mga hamon at nagpadala kami ng napakaraming mensahero na humihingi ng tulong, ngunit hindi kami pinansin ng lahat. Ngayong nasa panganib na tayo, wala kang pakialam sa ating kaligtasan, kundi sa susi. Kaunti lang ang nararamdaman ni Yente sa ibang lahi, kaya wala siyang pakialam na itago ang galit sa harap ni James. Since you made your way here, your capabilities must be extraordinary. Nakakalungkot, maling tao ang nakuha mo. Ang susi ay binabantayan ng sect leader. Isa lang akong peak leader at walang karapatan sa susi. Nang matapos ang kanyang pangungusap, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tumingin sa kanya si James at napaisip ng malalim. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanggal niya ang selyo ni Yente at nawala sa nakatagong silid. Bumagsak si Yente sa lupa sa kanyang ulo, na sinundan ng pagdura ng dugo. Agad siyang umupo, pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang lakas upang sugpuin ang kanyang panloob na mga pinsala. Umalis si James na may bagong plano. Gagawin niya ang kanyang sarili bilang isang Doom at hihilingin ang mga susi mula sa sect leader. Kahit na ang planong ito ay lubhang mapanganib, wala siyang ibang alternatibo. Bago iyon,
kailangan muna niyang alamin kung ano ang mga makapangyarihang tao sa mga Dooms para magaya niya ang isa sa kanila. Mabilis niyang naramdaman ang murderous energy sa paligid niya. Ito ay nagmumula sa isang larangan ng digmaan kung saan 10,000 buhay na nilalang ang nagpapatayan. Matindi ang labanan, dahil ang kakilakilabot na pagkamatay ay nagaganap sa bawat segundo. Alam ni James na dito naglalaban ang Bug Race at ang Cloud Race. Sa isang akmi na kabilang sa Bug Race, tiyak na matatalo ang Cloud Race sa labanan. Gayunpaman, pansamantalang hindi ito pinansin ni James at umalis sa lugar. Naglakad siya papunta sa Cloud Realm at nakarating sa isa sa mga mataong lungsod upang magtanong tungkol sa impormasyon. Ang Dooms ay isa sa 10 dakilang lahi at may hawak na napakataas na posisyon sa kanila. Alam ng lahat ng nasa Greater Realms ang tungkol sa Dooms, kaya gustong malaman ni James kung sino talaga ang makapangyarihang figure ng Dooms. Matapos subukan ang tubig, binalak niyang gayahin ang dakilang Elder ng Dooms, na napakalakas. Kahit na ang Great Elder ay hindi kabilang sa 10 makapangyarihang individual, nagawa pa rin niyang makipagkompetensya sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4029. Ang dakilang Elder ng Dooms, Yori Dalibor, ay isang makapangyarihang tao na nabuhay ng napakahabang panahon. Maraming makapangyarihang figure ang namatay sa ilalim ng kanyang kamay sa panahon ng digmaan ng Primordial Realm. Matapos magpasya si James na gayahin si Yori, nagsimula siyang magtanong sa paligid para sa mga paglalarawan ng hitsura, at mga gawin ni Yori. Nakuha niya ang kanyang mga sagot pagkatapos ng ilang oras. Ang problema ay ang mga ito ay pangunahing batay sa mga alingawngaw, kaya siya ay may napakakaunting mga detalye. Gayunpaman, hindi magiging napakahirap paralisahin ang Cloud Race na nasa ilalim na ng pag-atake ng Bug Race. Habang nagtatanong si James, patuloy na dumarami ang mga casualty sa Cloud Race. Ang ilang mahihinang disipulo ay namatay sa lugar. Mga 10,000 taon lamang ang lumipas at ang Cloud Race ay nakaranas na ng malaking pagkawala. Sa kasalukuyang sandali, narating na ng Bug Race ang pasukan ng bundok sa Cloud Race. Ang Cloud Race ay nag-activate ng isang formation, na gustong gamitin ito para makipaglaban sa Bug Race. Nagpapanggap na si Yori, nakatayo si James sa isang lugar na malayo sa larangan ng digmaan. Nakapagpalit na siya ng kulay abong robe at kinulayan ang kanyang buhok at balat na berde, na nagmukhang napaka-freakish. Gayunpaman, nag-alinlangan siyang tumungo, dahil narating na ng Bug Race ang base camp ng Cloud Race, ibig sabihin ay napapalibutan na ang Cloud Race. Isang malakas na aura mula sa akmin sa mga Bug Race ang maramdaman. Nangangahulugan ito na kung pupunta si James ngayon, at kung mabubunyag ang kanyang tunay na pagkatao, siya ay nasa malaking problema. Ang pagtakas ay hindi isang problema dahil sa kanyang mga kakayahan. Ang magiging lubhang mahirap ay ang pagkuha ng susi sa hinaharap. Nag-isip ng malalim si James. Nagpasya siyang makipagsapalaran. Kung nabigo siya, kailangan na lang niyang tumakas at maghanap ng isa pang pagkakataon upang makuha ang susi. Stop! Sigaw ni James habang lumilipad pasulong. Ang kanyang sigaw ay naglalaman ng isang napakalaking nakakatakot na chaos power na nagpalamig sa gulugad ng hukbo ng Bug Race. Chaos power. Oo, narito ang isang makapangyarihang figure ng Dooms. Hindi ba natanggal na ang Cloud Race sa 10 Great Races? Bakit may Doom dito? Maaaring ito ay isang pagkabigo sa katalinuhan. Ang mga makapangyarihang figure ng Bug Race ay tumingin sa itaas nila at nakita si Yori na naglalakad sa hangin. The Dooms, Great Elder Yori Dalibor. Nagbago ang mga ekspresyon ng makapangyarihang figure ng Bug Race nang makita nila si Yori, kasama ang akmin sa kanila. Lumitaw si James sa labas ng entrance ng bundok at tinitigan ang hukbong nasa harapan niya. Hindi siya masyadong nagsalita bagkus lumingon lang siya sa Cloud Race. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Papasukin mo ako. Mabilis. Buksan ang formation at tanggapin ang dakilang Elder ng Dooms." Ang sect leader ng Cloud Race ay mukhang masaya at nag-order kaagad. Isang maliit na pagbubukas ang naganap sa formation, pinapasok si Yori. Sa sandaling siya ay tumuntong sa formation, muli itong nagsara. Sa labas, isang makapangyarihang figure ng Bug Race ang nagtanong, "Leader, ano ang gagawin natin ngayon?" "Huwag mataranta," sabi ng pinuno,
Ang dakilang Elder ng Dooms ay hindi kumikilos sa atin. Baka wala siya dito para pigilan tayo. Nakatanggap ako ng ulat ng panektik na ang isang pinaghihigpitang lugar sa bundok ay may bilangguan na kinaroroonan ng isang makapangyarihang tao na miyembro ng human race. Marahil ay natakot ang Dooms na may mangyari at nagpas siyang bisitahin ang Cloud Race. Hintayin na maglinaw ang Dooms bago tayo kumilos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4030. Ang alienation ng Cloud Race ng ibang races ay hindi lihim. Alam ng lahat ang tungkol dito. Dahil hindi pa nakakagalaw si Yori sa Bug Race, nanatiling umaasa ang Bug Race. Hindi sila umatras ngunit nanatili at naghintay ng mga update. Nagpanggap bilang Yori, pumasok si James sa formation at lumitaw sa compound ng base camp ng Cloud Race. Maraming makapangyarihang figure ng Cloud Race ang lumitaw ng sabay-sabay, sinalubong ang pagdating ni Yori. Yori, sa wakas nandito ka na. Kung hindi ka samipot, baka nabura na tayo. Si Fitzroy Yiska, ang sect leader ng Cloud Race ay naglakad patungo kay James, puno ng saya ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang opinyon, nandito si Yori dahil sa krisis na kanilang kinakaharap. Ang Bug Race ay hindi na magbanta sa kanyang sariling lahi. Mahusay na elder, mangyaring pumasok. Personal na tinanggap ni Fitzroy si James, dinala siya sa main hall. Umupo si Fitzroy sa main seat, habang si James naman ay umupo sa tabi niya. Ang iba pang makapangyarihang tao ay nanatiling nakatayo dahil wala silang karapatang maupo sa harap ng Dooms. Sinulyapan ni James si Fitzroy at hinaplos ang kanyang balbas. Mahinahon niyang sinabi, "Fitzroy, dapat alam mo kung bakit ako nandito." Nandito si James dahil sa susi. Ngunit hindi niya ibinunyag mula pa noong una at hinayaan lamang na malaman iyon ng Cloud Race. Kung tama ang hula nila, ililigtas niya ang sarili sa awkwardness. Kung hindi, kailangan lang niyang maging malinis sa lahat. Bahagyang natigilan si Fitzroy at nagtanong, "Hindi ba pumunta ka rito dahil natanggap mo ang aming paghingi ng tulong?" Hindi sinagot ni James ang tanong na ito at sumagot lang, "Matagal na ang nakalipas. Noong ang Cloud Race ay bahagi ng 10 Great Races, tinatakan mo ang taong Soren." Dahil sa kakaibang heograpiya ng Cloud Race, nakapagtayo ng formation sa nakatagong lugar ng compound. Si Soren ay nakulong doon magpakailanman, at ang 10 susi na maaaring magbukas ng formation ay binabantayan ng 10 karera ayon sa pagkakabanggit. Inilibot ni James ang buong silid, pinagmamasdan ang mga ekspresyon ng makapangyarihang mga figure sa harap niya. Sinusubukan niyang suriin ang kanilang mga iniisip sa pamamagitan ng kanilang mga ekspresyon. Ang mga figure na ito ay mukhang solemn. Nabawasan ang babaeng ito ng 30 kilograms sa isang buwan gamit ang isang simpleng trick. Ikinwento ng batang milyonaryo mula sa Cebu City kung paano siya yumaman. Patuloy ni James, ang Cloud Race ngayon ay hindi na bahagi ng 10 Great Races. Ngayon, kahit na ang isang lahi tulad ng Bug Race ay maaaring manggulo sa iyo. Hindi naligtas para sa susi na manatili dito. Kaya pinapunta ako ng sect leader ko dito para kunin ang susi sa iyo. Diretsyong sinabi ni James sa kanila ang dahilan kung bakit nandoon. Great Elder. Mukhang alanganin ang ekspresyon ni Fitzroy at sinabing, "Great Elder, napagkasundoan namin na bawat lahi ay magbabantay ng isang susi. Ano man ang mangyari, walang lahi ang may karapatang bawiin ang susi sa ibang lahi. Ang iyong ginagawa ngayon ay sumasalungat sa aming nakaraang kasunduan. Kung gusto mo ang susi, walang problema iyon, ngunit dapat itong gawin tulad ng napagkasunduan natin, na ang lahat ng gumawa ng mga naturang patakaran ay dapat magsama-sama. Hanggang doon, hindi namin ibibigay ang susi." Hindi pipi si Fitzroy. Ngayon na ang nag-iisang admin ng Cloud Race ay misteryosong naglaho, hindi na sila isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ang susi ay ang trump card na kailangan niyang laruin. Kung ibibigay niya ang susi kay Yori, kahit na ang 10 Great Races ay aatake sa kanila, lalo pa ang Bug Race. Ito ay lalo na dahil sa ang lokasyon ng Cloud Race ay kakaiba. Kung hindi, si Soren ay hindi makulong dito sa unang lugar. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni James nang tumawag siya ng kaunting chaos power, na nagpapahintulot sa power na kumalat at bumuo ng hindi nakikitang bagyo. Pinigilan niya ang bagyo halos kaagad pagkatapos nitong magsimulang sumabog.